Alam nyo, merong elementary school student noon dito sa Taiwan na ayaw niyang papuntahin yung nanay niya sa school niya. Kapag sinusundo siya ng nanay niya, ayaw niyang dumikit sa nanay niya. So later na nila nalaman yung reason bakit. Sa school pala, binuli yung bata. Tapos sinabihan siya ng mga classmate niya na ay anak ka pala ng babaeng binili para maging asawa ng isang Taiwanese. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yan para sa isang bata? Kaya naalala niyo ba, meron ako isang video na nagsabi sa inyo na wag niyong hayaang tanungin kayo ng private matter ng mga Taiwanese dito. So, they normally ask you, paano ba kayo nag-meet ng asawa mo? And then you can say, ay, ikaw pala, paano kayo nag-meet ng asawa mo? Kasi halimbawa, kapag kinwento mo yung personal life mo, hindi mo alam kung paano yan ikukwento ng taong yon sa ibang tao. This is also the reason, every time na meron akong media engagement, sinasabihan ko talaga sila na never nyong itanong sa mga foreign wives dito kung paano sila nag-meet ng asawa nila. Okay lang kung talagang maganda yung love story nila. Paano kapag yung talagang binili yung asawa? Lagi kong sinishare sa mga kaibigan ko dito na Taiwanese. Lalong-lalo na yung nami-meet ko sa event. At yung mga nasa media na kung talagang totoo na concerned ka sa mga foreigners dito sa Taiwan, tanungin mo sila kung okay ba yung pamumuhay nila dito, nakaka-adjust ba sila sa pagkain, sa kultura, okay ba yung climate, or okay ba yung weather. Ganyan yung totoong concern. Hindi yung tinatanong mo yung private na story or private life ng isang tao. Hindi ko talaga pinapalagpas yung tanong ito kasi ayaw ko na mangyari sa mga maraming kabataan na second generation itong ganitong nangyari sa isang elementary student na sariling nanay niya, ikinakahiya niya. Paano ba maiiwasan yung mga ganitong ikinahihiya tayo ng mga anak natin na second generation? Malaking tulong na ikaw yung nagpalaki ng anak mo. Kasi ma-educate mo siya ng mga bagay-bagay tungkol sa bansa mo. The more na makilala niya yung kultura mo, syempre, makikilala niya yung sarili niya at yung kaibahan niya sa ibang bata at matututo siyang ipagtanggol yung sarili niya, pati yung nanay niya. Syempre, it's a challenge kasi halimbawa kung hindi kaya ng asawa mo na mag-provide sa iyo at ng mga anak mo at kailangan mo talagang magtrabaho, dito talaga nagsisimula yung maraming di pagkakaunawaan ng mga anak at ng mga magulang. Kaya, as I've said sa video ko, huwag kayong magmadali magpakasal. Hindi dahil sa Taiwanese, makakaahon na kayo sa buhay. Dapat alamin mo talaga na good provider or makakapag-provide yung taong yun sa'yo, hindi lang dahil sa gusto mo magkaroon ng ticket palayo kung saan ka nanggaling. Marami kasi ako natatanggap ng mga comments at mga private messages na nagsasabi, yung mga Pilipina dito, ginagamit lang yung mga Taiwanese para magkaroon ng Taiwan ID. Hindi nyo lang po alam kung gaano kalaki yung impact ng ginagawa ninyo sa mga maaaring maging anak ninyo. Huwag po tayo maging makasarili. Isipin natin yung kinabukasan ng mga kabataan at ng buong Taiwan kasi syempre yung mga kabataan yung future natin. Isipin mo na lang kapag yung mga kabataan hindi kilala yung sarili nila, paano sila magiging mabuting tao in the future kung meron silang kinikimkim na kahihiyan sa kanilang pinagmulan. Napaka-importante na walang insecurity ang isang bata. Kaya sana magiging leksyon ito sa maraming mga Pilipina na married to Taiwanese na sikapin po ninyong bigyan ng oras na makipag-usap sa mga anak ninyo, open communication, turuan ninyo sila kung ano ba talaga yung totoong kultura ng Pilipino, at sana makilala din nila yung Pilipinas para naman hindi nila ikakahiya yung pagiging Pilipino nila. Alam niyo ba kung sino ang nag-share ng story na to? Isang teacher sa isang kilalang school. Binahagi niya ang story na to sa mga estudyante para malaman nila kung ano ang ibig sabihin ng diskriminasyon. Kayong mga Filipina Taiwanese na may mga anak na, tanungin nyo din yung mga anak nyo kung hindi ba sila nabully sa school para maiwasan ang ganitong mga problema.